Ikalawang Samuel, Kabanata 21. Sa panahon ng paghahari ni David, 3 sunod-sunod na taon na nagkaroon ng tagutom. Kaya't sumangguni siya kay Yahweh. Ito ang kanyang tugon: "Maraming buhay ang inutang ni Saul at ng kanyang sambahayan, sapagkat ipinapatay niya ang mga Gibeonita." Ang mga Gibeonita ay hindi buhat sa lahi ng Israel. Sila ang mga natira sa lahi ng mga Amoreo na pinangakuang hindi lilipulin ng mga Israelita. Ngunit sila'y sinikap lipulin ni Saul dahil sa pagmamalasakit niya para sa mga taga-Israel at Huda. Ipinatawag ni David ang mga Gibeonita at tinanong, "Ano ang may paglilingkod ko sa inyo upang mapagbayaran ang kasalanan sa inyo ng aming bayan, at nang sa gayon ay mapawi ang inyong galit at basbasan ang sambayanan ni Yahweh?" Sumagot sila, "Ang sama ng loob namin kay Saul at sa kanyang sambahayan ay hindi kayang tumbasan ng ginto at pilak. Ngunit ayaw rin namin pumatay ng sinuman sa Israel. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin para sa inyo?" Tanong ni David. Sumagot sila, "Hinangad po ng Saul na iyon na ubusin ang lahi namin sa Israel. Kaya ibigay ninyo sa amin ang 7 sa mga lalaking mula sa kanyang angkan, at bibitayin namin sila sa Gibeon sa harapan ni Yahweh." "Sige, ibibigay ko sila sa inyo," sagot ni David. Ngunit dahil sa sumpaang ginawa ni na David at Jonathan, iniligtas niya si Mephiboset, ang apo ni Saul kay Jonathan. Ang ibinigay ng hari ay sina Armoni at isang Mephiboset din ang pangalan, mga anak ni Saul kay Rispa na anak ni Aya, at ang 5 anak ni Adriel kay Merab. Si Merab ay anak ni Saul at si Adriel na may anak ni Barzillai na taga Meholat. Ibinigay ni David sa mga Gibeonita ang 7 ito, at sila'y sama-samang binigti sa bundok sa harapan ni Yahweh. Nangyari ito nang nagsisimulang anihin ang sebada. Sa buong panahon ng anihan, hanggang dumating ang tag-ulan, si Rizpa na anak ni Aya ay hindi na umalis sa kinaroroonan ng mga bangkay. Gumawa siya ng isang silungang sako sa ibabaw ng isang malaking bato at binantayan ang mga bangkay upang hindi makain ng mga ibon at maiilap na hayop. Nang mabalitaan ito ni David, ipinakuha niya ang bangkay ni Saul at ni Jonathan sa mga pinuno ng Jabes Gilead. Ninakaw ng mga ito ang bangkay ni na Saul at Jonathan sa Bethsan, na ibinitin doon ng mga Filisteo noong araw na sila'y mapatay sa Gilboa. Ipinakuha nga niya ang mga bangkay ni na Saul at Jonathan at isinama sa mga bangkay ng 7 binigti sa bundok. Pagkatapos, dinala nila ito sa libingan ng kanyang amang si Kish sa lupain ni Benjamin sa Zela. Ang lahat ng iniutos ng hari ay natupad, at mula noon, dininig ni Yahweh ang kanilang dalangin para sa bansa.